bawat pagtilaok ng manok, sa bawat pagdilat ng mata, bago sumikat ang araw, nagsisimula na ang laban ng isang fish vendor. Ang pag-ahon mula sa pagtulog ay parang pag-ahon sa hirap ng buhay. Kailangan ng tapang at determinasyon. Walang oras para sa pag-aatubili. Bawat isda na ilalako ay barya para sa pangarap. Isang pangarap na hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Tara po mga kaibigan, samahan niyo ko. Nandito na nga po pala tayo sa paghahanguan natin ng paninda nating isda sa araw na to mga kaibigan. Ayan nga po, napakasariwa ng mga isdang dala nila. At nahihirapan nga tayong pumili dyan. Meron tayong napili dito, tambong na hubad. At may galunggong na tayong pinapatimbang dyan. Mga 10 kilo yung kukunin nating galunggong mga kaibigan. Ito nga pong pinaghahanguan ko ngayon ng isda. Mag-asawa ang may-ari nito. Sobrang napakabait po nila. Kaya sana magtagal din sila sa hanap buhay na ganito at pagpalain sila ng ating Panginoon. Dahil dugot pawis puyat din ang kanilang puhunan para makapag-deliver lang sa amin ng mga sariwang isda kagaya nito. Merong agingoy, galunggong at iba-iba pa. Balik na tayo sa mga napili nating isda mga kaibigan. May napili pa akong isang klase dito, yung agingoy. Ay ang nasa plangganang yan, agingoy po yan mga kaibigan. Kumuha ako ng 5 kilo niyan para may partner tayo sa galunggong at tambong na ipaglalako natin. Malapit na nga palang magdiwanag mga kaibigan. Kaya mag-aayos na ako ng ilalako nating isda. Sana samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng bidyong ito. Salamat po. Siyempre wag po nating kakalimutan na humingi ng gabay sa ating mahal na Panginoon bago tayo umalis. Labas! Labas! Lagi Pinoy! Ang biyahe ay parang buhay. Hindi laging maaliwalas, minsan alon ang humaharang, minsan lubak ang sumusubok. Pero hindi ka pwedeng tumigil. Bawat hakbang pasulong ay pag-asa. Kung kaya nila, kaya natin. Sa mundong puno ng pagsubok, ang tanging sandatan natin ay sipag at tiwala sa sarili. Bawat isdang inihain natin sa mga suki ay hindi lang produkto, kundi parte ng puso. Dito, matututunan nating maging matatag. Sa bawat customer, may kwento. Sa bawat piso, may pasasalamat. Ito ay hindi lang negosyo, kundi paglilingkod na rin. Dapat flexible tayo, handang makinig, magpakumbaba at magpakita ng tibay. Sabi nga nila, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kita, kundi sa respeto. Minsan sa paglalako natin, di maiwasan meron tayong makakwentuhan tungkol din sa mga hinain nila sa buhay. Tulad nito si nanay, na ikwento niya din na meron pala siyang karamdaman. Kaya pinayuhan ko na lang siya bilang pampalakas ng kanyang loob. Sabi ko, mag-exercise araw-araw at manalig lang sa taas. Pasasaan ba't malalampasan din natin ang mga pagsubok? Di ko na pala pinakita ang mukha ni nanay sa video, para na lang din sa kanyang privacy. Medyo maulan-ulan na nga pala dyan at mahaba-haba pa yung ating binahe bago uli may pumara sa atin para bumili. May mga araw din talaga na medyo matumal, pero ayos lang. Kaya sa mga tulad kong fish vendor, patuloy lang tayong lumaban. Ang sipag natin ay maaring inspirasyon para sa iba. May ikukursindira tayo bilang isang mga mandirigma ng buhay. Laban lang! Kung nakarating po kayo mga kaibigan sa puntong to ng aking video, baka naman
isang like lang dyan. Masaya na po ako bilang isang nagsisimula pa lang na content creator. Ito nga pala si Manoy JR nyo at ito ang aking hanap buhay. Maraming salamat nga pala sa panunood mga kaibigan. God bless you all.